Mahigpit din tong niyakap ni Clyde. Mukhang sabik na sabik to sa anak. Walang dudang siya nga si Clyde Montecalvo. Matapos yakapin si Chinny, kinarga ni Clyde ang anak. "Nasaan ang mga damit mo?" tanong nito kay Chinny. "Nakayaya." Tinuro siya ng bata. Binalingan si Cassandra ni Clyde. Paghigpit nito paharap sa kanya, huli niyang natutop ang bibig. Parang binagsakan si Cassandra ng kometa sa lakas ng epekto ng kagapuhan na lalaking na pagkamalang bandido. Muntik nang kumawala sa kanyang bibig ang malakas na "Oh!" pero napigil niya. Hindi ni Cassandra inaasahan na masosorpresa ng ganon pagkakita sa anyo na lalaking sinasabi ng mag-asawang Alfonso na masamang tao at mapanganib. Ang inaasahan niyang anyo ni Clyde Montecalvo, mabagsik at mapanlin lang. At kahit nabanggit na sa kanya ni na Charisma at Manang Presi na gwapo si Clyde, hindi niya alam na understatement pala ang salitang gwapo. Sa tinig Cassandra, he was over 6 feet. Tall and muscular, clad in denim shirt and jeans. Makapal ang buhok nito na parang kagagaling lamang sa David Salon. Makapal ang kilay sa ibabaw ng matang parang pusa. Matalas, mukhang mapanuri pero may taglay na pang-akit kapag natitigan kay hindi na makakabawi parang tingin. Buwaba ang tingin ni Cassandra sa mga labi ni Clyde. They were pouted but looked sensuous. Kahit parang kaunting kibot lang niyon ay kayang paibigin ng sino mang babae. No doubt, Clyde Montecalvo, yes, he is dangerous. His charm is dangerous. He is handsome and no doubt gorgeous hunk. Pero malamang na ginagamit niya yon para makapanlin lang. Tulad ng kumpano niya na paibig si Bianca Alfonso at hindi siya dapat magpatangay. "Bitawan mo si Chinny!" sigaw ni Cassandra. Bumalasik ang anyo ni Clyde. "Sinuongkong lahat ng hirap para nang mabawi ang anak ko, kaya walang anuman o sino man na makakahadlang sa akin. Akin ang mga damit niya." Natigilan si Cassandra. Mukhang galit ito at determinadong bawiin si Chinny at bilang yayo ng bata dapat itong protektahan. Di na dapat lumaki pa si Chinny sa poder ng isang masamang taong katulad ni Clyde Montecalvo. "Hindi mo makukuha si Chinny over my dead body." Akma niyang kukunin ng bata mula rito pero naging maagap ito. "Don't move. Huwag kang gagawa ng anumang hindi ko magugustuhan. Kung hindi, isasama kita sa listahan ng mga kalaban ko. Pero hindi dapat lumaki siyang bata. Hayaan mo siyang lumaki sa poder ng lolo't lola niya. Anong klaseng buhay ang kaya mong ibigay?" Bigla si Cassandra ang natigilan, napatras nang bumunot to ng barel. "Hindi ka titigil?" Natutop ni Cassandra ang bibig. "Mamamatay tao nga ang taong to. Baka barilin na lang ako nito." "Akin na sabi ang mga damit ni Chinny," pasigaw nitong utos. Sa takot na mabaril, mabilis siyang kumilos. Kinuha niya mula sa built-in closet ang mga gamit ni Chinny. "Ilagay mo ang mga damit sa isang bag. Bilis! Saan mo dadalhin ng bata?" "Wala ka nang pakialam. Anak ko sa Chinny at pwede ko siyang dalhin kahit saan ko gusto." "Pero wanted ka, di ba? Madadamay lang sa gulo ng buhay mo sa Chinny. Sisirain mo lang ang future niya." Sinisikap ni Cassandra ang paliwanagan ang isip ni Clyde. "Wala nang maraming daldal. Ilagay mo sa isang bag ang mga damit. Bilis!" Muling pasigaw na utos ni Clyde. Nanganginig ang mga kamay ni Cassandra na isiksik sa isang bag ang mga damit ni Chinny at ebot yun dito. Pahablot pang kinuha ni Clyde ang bag at mabilis na tinungo ang pinto habang karga ang bata. Nakalabas na ng kwarto mag-ama, hindi pa rin makapag-isip ng gagawin si Cassandra. Pababayaan na lang ba niyang tangayan ni Clyde ang alaga niya? Nasaan na ba kasi ang gwardya ng islang to? Sinundan niya ang mag-ama. Kailangan niyang pigilan si Clyde. "Chinny!" tawag niya sa bata habang humahabol. Palabas na ang mag-ama na main door nang maabutan niya. "Saan magdadalhin si Chinny?" Tanong niya kay Clyde na ang totoong gustong sabihin ay huwag itong dalhin ng bata. Huminto ito at binalingan siya. Matalim na tingin ang ipinukol ito sa kanya. "Huwag kang makikialam kung ayaw mong madamay." Pero tumalikod na si Clyde at tuloy-tuloy na lumabas. Sumunod pa rin si Cassandra. Muli siya nitong nilingon nang maramdaman siguro ang pagsunod niya. "Bakit ka sumusunod?" Pasinghal pang sita ng lalaki. Kasi siguradong lagot ako sa mag-asawang Alfonso kapag kinuha mo si Chinny." "Problema mo na yon. Wala akong pakialam sa'yo. Ang importante lang sa akin na mabawi ang anak ko." Pagkasabi noon, nagpatuloy na si Clyde sa halos patakbong paglalakad. Hindi naman alam ni Cassandra kung bakit hindi siya tumitigil sa pagsunod. Hinihingal na siya nang pareho silang tumigil dahil nasa baybayin na. Natanaw ni Cassandra isang motorboat na may naghihintay na 3 lalaki. Iniabot ni Clyde ang anak sa isa sa mga lalaki. Pasakay na to sa motorboat nang ituro siya ni Chinny.
Sama natin si Yaya Cassandra, Daddy. Narinig niyang sabi ng bata. Makahulugan siyang tinignan ni Clyde. Saka siya hinila sa isang braso. Halika, sumama ka na. Ayoko. Mariin niyang tanggi. Hindi ka ligtas dito kaya't mabuti pa sumama ka na. Pagdating natin sa bahay, ibababa ka rin naman. Natigilan si Cassandra. Bakit siya sasama sa lalaking to na alam niyang miyembro ng isang sindikato? Baka kung ano pa ang gawin nito sa kanya. Pero hindi na siya binigyan ni Clyde ng pagkakataon na magtimbang ng dapat maging desisyon. Malakas sa mga kamay nito kaya't nagawa siyang hilahin pasakay sa motorboat. Hindi na rin niya alam kung bakit di na siya pumalagpa. Nagpatangay na lang siya sa lalaki. Sakay na si Cassandra ng motorboat nang mabuhay ang pangamba sa kanyang dibdib. Kahit ngayon lang niya nakita si Clyde Montecalvo, marami na siyang alam sa pagkatao nito. Isa tong masamang tao na hindi dapat pagkatiwalaan. Mataman niyang tinignan ng lalaki habang kalong si Chinny at sa kinasusuotan ng wool sweatshirt. Malalim ng gabi at kahit panatag ang mga alon sa dagat, malamig ang hangin humahampas sa mga katawan nila. Baka kung saan ako dali ng lalaking to. Nakakunot noong pag-aalala ni Cassandra. Naramdaman yata ni Clyde na nakatingin siya rito kaya nalingon siya nito. Coffee? Tanong nito. Hindi pa rin friendly ang tono. Ayoko. Pairap niyang sagot saka iniwas ang tingin. Mukhang giniginaw ka. Hindi. Muli niyang asik. Nakita ni Cassandra na hinuban ni Clyde ang suot na leather jacket at iniabot sa kanya. Isuot mo. Pagmamando na makapangyarihang boses nito. Thanks but no thanks. Pasuplada pa niyang sagot. Tinignan lang niya ang jacket na iniaabot nito. Anong ginawa mo sa mga gwardiya sa isla? Pinatay mo sila, no? Mukha ba akong mamamatay tao? Paasik din ang sagot ni Clyde. Looks can be deceiving. Kahit pwede kang ihilera sa mga gorgeous hunks ng Hollywood, it doesn't mean hindi mo kayang pumatay. Miyembro ka na isang sindikato. Ibig sabihin lahat ng kasamaan po pwede mong gawin. Hindi na lang niya sinabi ang nasa isip. Nakatingin si Cassandra kay Clyde pero kapag tinitingnan naman siya ng lalaki, binabawi niyang tingin. Hindi rin niya alam kung ba't di niya magawang salubungin ang tingin nito. Maya-maya iniabot ni Clyde sa kanya si Chinny. Ikaw na munang bahala kay Chinny. Kinalong ni Cassandra ang bata at nakita niya may dinukot tong barel. Saka umalerto na mukhang may nakitang kalaban. Napansin niyang umalerto rin ang dalawa pang lalaking kasama nila sa motorboat maliban sa kumokontrol ng makina. Sinundan ni Cassandra ng tingin ang direksyong tinitingnan ng mga to. May napansin siyang liwanag sa malayo. Ginamit ng isa ng mga lalaki ang dala nitong telescope. Bangkang pangisda lang, pare, sabi nito. Kinuha ni Clyde mula sa kasamahan ng telescope at sinilip ang pinagmumula ng ilaw. Matapos masigurong di kalaban na nakikita nilang isa pang sasakyang pandagat na naglalayag, ibinalik ni Clyde ang telescope sa lalaki. Tsaka maling lumapit sa kanila ni Chinny. Naupo to sa tabi niya. Anong ginawa mo kina Tata Thomas at Manang Lucia? Pinatay mo rin ba sila, ha? Naisip ni Cassandra ang itanong ng pasinghal. Gusto niyang takpan ng galit at takot na nabubuhay sa kanyang dibdib. Hindi niya maiwasang mag-alala para sa kanyang kaligtasan. May kutob siyang kasamahan ni Clyde sa sindikato ang mga kasama nito dahil puro armado. Kung ganon, mapanganib ang mga taong kasama niya ngayon. Isang matalim na tingin ang isinagot ni Clyde. Base sa pagkakakunot ng noo, hindi nito nagustuhan ang tanong. Namamamatay tao ako? Yan ba ang sinabi sa'yo ng mag-asawang Alfonso? Hindi nga ba? Gusto sanang isagot ni Cassandra. Huwag kang mag-alala. Hindi mamamatay tao ang mga kasama mo. Hindi nga mamamatay tao pero member naman ng isang sindikato at tudlom. Segunda ng kanyang isip. Pero malakas ang hinala ni Cassandra na may ginawang masama si Clyde at ang mga kasama nito na 4 ni Chinny sa isda. Yon sigurong ingay na naririnig niya. Malamang pinatay ng mga kasama nito ang 2 gwardya kaya nagawang makalapit ni Clyde sa bahay bakasyonan at pinatahimik din ito ang mag-asawa para walang makapigil sa pagkuha nito kay Chinny. Kaya paano ba siya hindi makakaamoy ng panganib? Wala akong intensyong manakit ng kahit na sino. Katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, gusto ko lang makuha ang anak ko. Hindi naniniwala si Cassandra na wala itong ginawang masama sa mga gwardya at sa mag-asawang katiwala. Paano mo kami natunton? Paasik niyang tanong. Kailangan mo pa bang malaman? Hindi mo na dapat kinuha sa mga Alfonso ang bata, sabi pa ni Cassandra. Sabi ni Clyde na matamang nakatingin sa kanya. Mukhang marami kang alam. Muli pa nitong kinuha sa kanya si Chinny. Kung ano-ano pa siguro mga sinabi ng hayop na yon. Mga hayop na yon?
Mga sabi yon ni Clyde. Sa tingin ni Cassandra, ay mukhang malalim din ang galit ni Clyde sa mga Alfonso. Nagmamalasakit lang sila sa apo nila. Kung mahal mo si Chinny, dapat pinabayaan mo nilang bata sa kanila. Gaano ka na ba katagal nag-aalaga kay Chinny? Sa tingin mo ba alam mo na ang buong pangyayari? Naramdaman ni Cassandra ang may laman ang sinabi ni Clyde. Gusto ba nitong sabihin lahat ng sinabi ng mag-asawang Alfonso ay totoo? But of course, i-deny niyang lahat ng kasalanan niya. Marami kang hindi alam, kaya kung ako sa'yo, itiko mo na lang yung bibig mo kung ayaw mong ihulog kita sa gitna ng laot. Galit na sabi nito. Napipilan si Cassandra. Hindi nga pala siya dapat magsalita na magsalita. Baka kapag nainis si Clyde ang tuluyan, ihulog na lamang siya nito. Mas mabuti pang manahimik na lang siya at makiramdam. Tinignan na lang niya ang mag-ama. Yakap na mahigpit ni Clyde si Jenny para protektahan sa malamig na hangin. Namaluktot din siya dahil sa lamig ng hangin dumadampi sa kanyang katawan. Kaya't nang balingan siya ni Clyde na huli nito ang panginig niya sa ginaw. Kung isusuot mo na ba yung jacket ko di hindi ka na namaluktot ng ganyan? Minabuti ni Cassandra na isang tabi ang inis, takot at pagmamalaki. Kinuha niyang jacket pero sa halip na isuot, binalaban na lang niya sa kanyang katawan. Medyo kinataas pa ng kilay niya nang maamoy na mabango ang jacket. Sumapat na ang init na kayang ibigay niyon para mabawasan ang panginig niya. Pero ibang kilabot naman ang dumampi sa katawan ni Cassandra. Pakiramdam niya mga bisig ni Clyde Montecalvo ang nakabalabal sa kanyang katawan para bigyan siya ng init at proteksyon sa lamig ng hangin. Di nagtagal, nasa baybay na sila ng isang lugar na hindi alam ni Cassandra kung saan. Agad niyang napansin ang isang yateng parang naghihintay na sa kanila. Lumipat na sila doon. Nilahad ni Clyde ang isang kamay para lalayon siyang makasakay sa yate. Pero hindi ni Cassandra inabot ang kamay nito. Gusto niyang iparamdam ang pag-iwas niya. Napansin ni Cassandra na hindi na sumama sa yate ang isa sa dalawang lalaking kasama nila sa motorboat. Dalawang lalaki rin ang inabutan nila sa yate. Ang isang may edad na lalaki tinawag ni Clyde na Tito Ansel. Dinala sila ni Ansel sa cabin sa lower deck ng yate. Magpahinga na kayo ni Chinny dito, bili ni Clyde bago sila iniwan si cabin. Na Rick at Ansel ay nauna nang lumabas ng cabin para maganda na makakain. Saan ba talaga kayo pupunta? Naiinis sa taonong ni Cassandra. Huwag ka ng maraming tanong. Bakit ba hindi ako nakasama-sama sa'yo? Hindi nga pala ako dapat nagtiwala sa'yo. Huwag kang mag-alala. Pagdating sa unang bayan, itutulak na kita palabas ng yateng to. Hindi na namin kailangang mag-ama. Umarko ang isang kili ni Cassandra. Napaka-rude pala ng konehong to. Gwapo nga, ubod naman ang antipati ko. Na-brainwash ka na talaga na mag-asawang yun kaya takot ka magtiwala sa akin. Dahil sabi ni Congresswoman Alfonso, mapangarip ang isang tulad ko. Gaano raw ka-dangerous? Mamamatay tao daw ba ako? Rapist? Kidnapper? Sarkastikong sagot ni Clyde, pero alam ni Cassandra galit ang nasa mga mata nito. Oo nga pala. Sinabi sa'yo na mag-asawang Alfonso na isa akong drug pusher at gun smuggler, miyembro ng isang malaking underworld syndicate. Oo. Diyan naman magaling ang mag-asawang yun Ang papaniwalain ng ibang tao sa mga kasinungalingan nila. Pero nagkamali sila. Kahit anong gawin nila, hindi nila maaagaw sa akin si Chinny. Kung hindi ka nga notorious at membro ng isang sindikato, paano mo natunto ng isnang pinagdalhan kay Chinny? Walang imposible sa isang nagmamahal na amang gustong mabawi ang anak niya. Hindi mo mahal si Chinny dahil selfish ka. Selfish? You talk about selfishness? Ang mga Alfonso ang makasarili. Pinili pa nilang sirain ang buhay ng anak nila kaysa ang pabayang maging masaya. Napakulot noon si Cassandra. Napuzzle siya sa sinabi niya ni Clyde. Akala mo ba papayag ang mga Alfonso na makuha mo si Chinny? Ayaw nilang lumaki sa poder mo ang bata, kaya't kahit saan mo siya dalhin, babawiin nila sa iyong apo nila. Their granddaughter who happens to be my daughter? Mariin at maigting ang boses na pahayag ni Clyde. Ako ang tatay, kaya't ako may mas karapatan sa bata. Ikaw nga mas may karapatan, pero mas magandang magiging buhay ni Chinny sa lolo at lola niya. And who are you to say that? Dahil lang sa mga kasinungalingan ng mga Alfonso, nagko-conclude ka na ng ganyan. Totoo naman ang sinasabi nila, hindi ba? Daddy, nag-aaway ba kayo ni Yaya Cassandra? Biglang saba ni Jenny. Nawala sa kanyang atensyon ni Clyde. Si Cassandra ay biglang napahiya sa bata. No, Jenny, hindi kami nag-aaway. Nakatingin si Clyde sa kanya habang sinasabi yan sa anak. Ngumiti pa ito sa kanya, isang ngiting aso. Inirapan niya ito.
Tumayo na si Clyde mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama na kinahihigaan ni Chinny. Magpahinga na kayo. Gigisingin na lang kita kapag nakarating na tayo ng San Carlos. Pasupladong sabi ni Clyde sa kanya bago lumabas ng cabin. Sinundan pa ni Cassandra ng tingin si Clyde hanggang sa lumapat ang pinto ng cabin nang lumabas ito. Anong gagawin natin, Chinny? Akalain ko bang nasundan pa niya tayo doon sa isla? Ang layo-layo na noon? Natingala lang ang bata sa kanya, hindi kumikibo. Kailangan matawagan ko ang lolo at lola mo. Dapat nilang malaman tong pagkuha ng daddy mo. Gusto ko kay daddy, sabi nito. Gusto mo sa daddy mo pero bad siya, Chinny. Hindi ka dapat sumama sa kanya? Natutop ni Cassandra ang sariling bibig. Tama bang sabihin niya yon dito? Pero gusto lang niyang mailagay sa tamang poder ng bata. Wala siyang balak siraan ang sarili nitong ama. Hindi siya bad. Pagtatanggol ni Chinny sa ama. Biglang nakaramdam si Cassandra ng hiya sa sarili. Sa murang edad nito, malamang na wala pa itong naiintindihan sa totoong mga nangyayari at hindi pa nito alam ang totoo. Gaano man kasama sa mata ng iba si Clyde, mabuting dati pa rin ang tingin nito ni Chinny. Ang sabi nga na marami, kahit ang pinakamabagsik na leon nagiging maamo kapag sariling anak ang pag-uusapan. Alam niyang mali na kontrahin pa ang sinabi ni Chinny. Sa edad nito, hindi pa dapat ipilit ang komplikadong bagay sa pangunawa nito. Matulog na tayo, sabi na lang ni Cassandra. Nahiga na silang dalawa sa kama. Ilang saglit lang tulog na si Chinny. Nang tingnan ni Cassandra ang mukha ng bata, may nakabakas ng ngiti sa mga labi nito. Hindi tulad nung nasa isla sila at hindi pa nila nakikita ulit ang ama. Very close silang mag-ama. Naisa loob niya habang nakahiga. Kung sa bagay, hindi naman nakakapagtaka dahil matagal sila nagkasama. Binalikan ni Cassandra sa isip ang eksenang mahigpit na magkayakap ang mag-ama sa isa't isa. Bigla siya nakaramdam ng awa para kay Chinny. Napakabata pa nito para maipit sa tug of war ng tatay laban sa lolo at lola nito. Pero hindi ko masisisi si Clyde. Ang anak ay anak. Parang biglang nagising ang kamalayan ni Cassandra nang maalalang nasa isang yate siya kasamang lalaki na alam niyang mapanganib. Dapat maging alerto ko. Hindi ko kabisadong takbo ng isip niya at ng mga kasama niya. Hindi ako dapat maging kampante habang nandito. Itinutok niya ang tingin sa pinto ng cabin. Baka bigla na lang pumasok si Clyde kapag nakatulog siya. Baka rapin na lang ako noon. Pero sa kabilang banda may ko anong kiliting na nulay sa kaibuturan niya na maglaro sa isip ang posibilidad na yon. Pero kung ganito naman kagwapo ang manre-rape sa akin, pwede na rin. I would be a willing victim. Agad ding sinaway ni Cassandra ang sarili dahil sa pag-entertain ng ganong isipin. Pero kahit anong pilit niyang panaigin ang takot at inis kay Clyde, hindi niya yun magawa dahil pilit na sumisingit ang paghanga niya sa kabuuan nito. Sa halos 18 taon ng buhay niya, si Clyde na yata ang nakilala niyang lalaki na pinakamalakas ang dating kahit na marami ring gwapo sa Santa Monica University. Maituturing nga itong isang perpektong sculpture na nililok ng Diyos. Unang kita pa lang niya kay Clyde, breathless at speechless na siya. Taglay nito ang karismang parang kidlat na tumama sa sinumang natitigan nito. A very intimidating personality and strong. Ngayon, hindi na ako magtataka kung bakit nagawang suwayan ni Bianca Alfonso ang mga magulang niya para ipaglaban lamang si Clyde. Sayang lang at walang perpektong tao. Kahit wala siguro ni isang peklat si Clyde, hindi naman tumabuting tao. Sayang. Sa loob-loob ni Cassandra pagkatapos bumuntong hininga. Magaan ang pakiramdam ni Cassandra nang magising kinabukasan. Bumangon siya at nag-inat. Pero nang ma-realize niya kung nasaan, bigla siyang natigilan. Nasa loob nga pala kami ng yate. God, nasa na kaya kami? Sinalakay ang dibdib niya ng pag-aalala. Anong oras na? Hindi ko na malaya nakatulog na pala ako. 6:30 ng umaga ayon sa kanyang wristwatch. Oh my! Umaga na pala at napasarap ang tulog ko. Bakit hindi ako ginising ng Clyde na yon? Ang usapan, ibababa nila ako sa unang bayan na madaraanan namin. Wala na si Chinny sa tabi niya dahil do'y nadagdagan ng pag-aalala niya. Nang mapansing suot pa rin niya ang jacket ni Clyde, agad niya itong hinabad. Lumabas si Cassandra ng cabin, hinanap ang bathroom. Matapos maghilamos, agad siyang umakyat sa upper deck para hanapin ang mag-ama. Sa tabi ng railings niya, inabutan ng dalawa na nakatanaw sa dagat. Lumingon si Clyde nang maramdaman ang presensya niya. Nasaan na tayo? Paasik niyang tanong. Mas bate nang sumasakop sa kadagatang to. Mas bate? Malayo na pala tayo eh. Bakit di mo ako ginising? Dapat bababa ako sa unang bayang madaraanan natin, hindi ba?
Hindi ako tanga para ibaba ka. Ano? Pakiramdam ni Cassandra, umakit ang kanyang dugo sa ulo. Anong ibig mong sabihin? Mahirap na. Naniniguro lamang ako. Siguradong magsusumbong ka sa mga Alfonso at sa mga polis kapag pinakawalan kita. Ang ibig sabihin, pati ako tinangay mo na? Call it whatever you want to call it. Parang walang anumang sabi nito. Hindi pwede to. Malinaw na kidnapping to, Clyde Montecalvo. Pagwawala ni Cassandra. Masamang tao ko nga talaga. Will you shut up? Galit na siyang hinarap ni Clyde. Lalong lumulutang kapangyarihan sa aura ng lalaki kapag ganong napipikon na at nagiging mapanganib ang anyo. Pinalampas ko ang mga sinabi mo kahapon. But next time na marinig ko pang ulitin mo yon, ipapakain na talaga kita sa mga pating. Hindi to pwede, Clyde Montecalvo. Akala ko ba sa Cheney ang kailangan mo? Kakampi ka ng mga Alfonso? At alam mong ituturo ko kung saan idinala si Cheney, kaya't pasasya na lang tayo kung madadami ka na dito. Akala mo ba, makakawala ka sa mga otoridad? Malalaman din na congresswoman ang pag-kidnap po sa amin ni Cheney at siguradong pipila ka sa death row. Pagwawala pa rin ni Cassandra. Hindi ka pa talaga titigil? Saglit na natahimik si Cassandra sa kabila ng lumalang pag-aalala para sa kaligtasan. Ngayon nalaman niyang pati siya ay tinangay na ni Clyde.